Mga kababayan, pag-usapan natin ang sagutan nitong si Congressman Pulong, mga kababayan. Naku po, napikon pala ito kaya DILG Secretary John Vic Remulla nang tawagin siyang baka sabog, baka high, mga kababayan, dahil nga nagpakalat po itong si Congressman Pulong Duterte na mayroon na daw, mga kababayan, na warrant of arrest galing sa ICC itong si Bongo. Kaya agad namang sumagot itong si John Vic, mga kababayan, na baka high lang itong si Congressman Pulong. Tungkol naman po sa sinabi, post ni Congressman Pulong na meron na raw ICC warrant for Senator Bongo. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita. So wala, hindi namin alam. Wala pa naman. But you're not preparing any task force? We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Kasi update sir kay Senator Bato. Ito pa rin, we're searching for him. Sir, update dun sa basura, meron ka na? DNR will issue a show of cause order, then we'll pick it up from there. Okay, so maliwanag yung sinabi niya, baka sabog. Diba? Wala pa kami naririnig na ganyan. Unang-una kasi, mga kababayan, kapag sealed, diba? Kapag sealed ang ICC warrant of arrest, walang makakaalam yan. Kagaya po nung ginawa dito kay Digong Duterte na walang nakaalam. Di ba? Nagulantang na lang sila. Kasi kung nalaman nila yon, in fact, merong mga idea. Kaya lang that time, hindi nila pinaniwalaan itong si Sal Panelo na baka mamaya meron ng warrant of arrest. Sabi niya, mag-direct ka na lang ng flight from Hong Kong to Davao. Huwag ka nang bumaba ng Manila. Bumaba pa ng Manila. Ayun, dali. Di ba? Ang sagot naman siya ni Congressman Pulong, mga kababayan, sa mga patutsada ni John Vic. Itinanggi po ng DILG, PNP at NBI ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte na mayroon na umanong ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo. May pasa rin pa si Interior Secretary John Vic Remulla sa mambabatas. Saksi, si Ian Cruz. Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umuling pagnanakaw sa bayan? Si Senador Go naman, ipinagpapasa Diyos anya ang lahat, pero ginit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Buti pa siya alam niya. Ako, hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams, at arresting to implement warrant of arrest. Yan na naman kayo? Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ganun. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Baka high lang. Malacanang ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Correct. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Pinapaubayan na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ. Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. Nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to again, it's very difficult to preempt.
let's wait kung Ma'am Gemma. totoo nga yung information na yun. Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary. So it's very hard to answer, and then iba naman yung situation. Boss Ian Cruz ang inyong saksi. Okay, so mga kababayan, ano ba yung sinabi dyan ni Senator Bongo? Ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat, buong buhay ko, wala po ako nalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Excuse me. Police matters have never been part of my mandate. I hope and pray na hindi mapupolitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa akin. Umaasa po kayo na patuloy lang ako sa aking pagsiservisyo dahil yan ang kailangan ngayon ng ating kapwa Pilipino. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay sa akin ng 27 milyong Pilipino. Baka pagdating na naman ng warrant of arrest ay biglang magpa-custody na naman sa Senado. Diba? Sana naman harapin ninyo talaga yung inyong mga kaso. Tama yung sinabi ng Malacanang. Mga kababayan, anong wini-weaponize? Anong wala raw pagtigil ang Malacanang sa paggamit po ng ICC para sa kanilang mga kalaban? Hindi totoo yan. 2017, mga ka-GP Natics, and yan po yung kahilingan, yan ang ultimate goal na itong si dating Senador Antonio Trillanes na hindi po siya titigil hanggang hindi napapakulong ang lahat na may kinalaman sa extrajudicial killings, sa war on drugs ni Digong, di ba? Oh, ngayon si Digong Duterte nakakulong na. Si Bato may warrant of arrest, nagtatago. Mga kababayan, doon ba matitigil yon? Syempre hindi. At yun din naman ang hiling ng mga pamilya ng biktima, ng mga biktima, mga kababayan, na sila po ay makahanap ng hustisya. Yung sinasabi nila na wini-weaponize lamang, again mga kababayan, balikan lang natin ha. Bakit ba itong si Duterte ay kumalas po sa ICC? Anong dahilan? Dahil alam niya po sa sarili niya, mga ka-GP Natics, na kapag siya po ay nawala na sa pwesto, maaari siyang habulin. Di ba? Habulin. Kasi nung sila po ay nasa pwesto, walang magawa yung mga kababayan natin. Even the ICC, mga kababayan, ay hindi basta-basta makapasok dito, hindi sila makapag-imbestiga. Kasi nga, mga kababayan, hawak ng Duterte administration, mga kapulisan, lahat ata ng ahensya ng gobyerno ay ahawak nila. Kaya walang magawa. Nung naalis itong si Digong bilang presidente, mga kababayan, nung natapos ang kanyang termino, that was the time na talagang nagtrabaho ng gusto. Itong si dating Senador Antonio Trillanes, lahat ng may kinalaman o gustong tumulong doon po sa nag-file ng kaso against kila Duterte and company. Diba? Yun ang maliwanag. Kaya umalis si Digong Duterte dahil iniiwasan niya po na siya po ay makasuhan at mahuli. Kaya lang, nagkamali sila. Ano yung pagkakamali nila? Hindi po nila, mga kababayan, na napigilan or hindi nila nakita na ang Interpol ay pwede palang gamitin sa paghuli po. Pwedeng maging daan sa paghuli sa kanya. And then, mga kababayan, maging ang kanyang mga itinalaga or inappoint na mga judge, di ba? Na sinabi po nila 15-0 na tayo po, mga kababayan, ay meron talagang residual obligation para tulungan ang ICC doon sa mga issue or cases na may kinalaman po nung tayo pa ay members ng Rome Statute or member ng Rome Statute. Hindi natin pwedeng baliwalain yun. Hindi tayo pwede, mga kababayan, na isantabi ang bagay na yon dahil yan po ang nakasaad, mga kababayan, sa 9851. Diba? Oh. Tapos ngayon, sasabihin nyo, wini-weaponize. Aray ko. Pero kung ako naman, mga kababayan, although sabihin natin, pinagpipilitan nyo, wini-weaponize, it is what it is. Nandyan yan eh. Diba? Hindi rin naman ito magagamit
Or, mga kababayan, hindi naman kayo hulihin kung wala talaga kayong ginawang katarantaduhan. At kung kayo ay malinis, magpapasailalim kayo sa investigasyon. 'Di ba? Pero feeling ko, alam nyo talaga na hindi kayo malinis. Meron kayong kagaguhan. Aray ko. Oh. Sabi pa nga ni Antonio Trillanes, mga kababayan, sa issue na ito, wag daw kayo magpaniwala dyan kay Pulong. Wala pang ICC warrant na lumabas para kanino man. Kung may lalabas man later, siguradong di niya malalaman yan, gaya nung di nalaman ng tatay niya na may warrant siya. Correct? At ang unang makakaalam niyan, mga ka-GP Natics, ay itong si dating Senador Antonio Trillanes, dahil alam naman natin, isa po siya sa mga tumutulong sa mga biktima. Isa sa mga nagpursige. Isa talaga sa mga nagsulong, nakasuhan, itong si Digong Duterte at yung kanyang mga alalay, yung mga tao, kagaya po ni Bato de la Rosa, Bongo, mga kababayan, sinasabi ni Bongo na wala daw siyang kinalaman sa police matters. Mga ka-GP Natics, wala kang kinalaman? Dumadaan sa'yo lahat. Ikaw ang nagbibigay ng reward. Tapos sabihin mo wala kang kinalaman? Aray ko. Mga sinungaling. 'Di ba? Isang uragon lang ang nagpaiyak sa mga Bisaya, tapos yung mga Bisaya tatapang. Totoo naman 'yun eh. Mga ka-GP, pag sealed yan, walang sino man makakaalam niyan unless mga kababayan, ipasa na naman yan sa DFA. Aray ko. 'Di ba? Tapos yung DFA ipasabi na naman doon sa bagay, hindi rin naman imposible yun. Kayo palagay nyo ba, mga kababayan, yung nangyari nung nakaraan na di umano, yung sealed warrant of arrest nitong si Bato de la Rosa ay inipit ng DFA, di ba? Oh. So pwede yun. Kung tao nila yung nasa DFA, pwedeng ipaalam sa kanila. Kaya lang, napaka-imposible na magkaroon ng warrant of arrest na hindi dumadaan or hindi malalaman ni Trillanes. 'Di ba? Lalong-lalo na sila konti at saka pag meron ng arrest warrant, magpapa-interview ito. Lagi silang nagsasabi prior, mga kababayan, na dumating sa Pilipinas yung warrant of arrest ng mga individual, na mga co-perpetrators nitong si Digong. Mapapansin nyo yan, panay pa-interview na ng mga to sila Conti, di ba? Yung mga abogado ng, yung tagapagsalita ng ICC, tapos itong si Trillanes, kapag meron na pong warrant of arrest, talagang panay ang pa-interview ng mga yan. Right?